Blessed evening po sa ating lahat. Welcome sa ating prayer for the nation. Bagong lahat, let us pray po. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa presensya po ninyo. Salamat sa salita po ninyo mapapakinggan namin. Salamat, Lord, sa gabing ito na muli sinustain niyo po kami ng grasya po ninyo, ng pagmamahal at kalakasan na nanggagaling sa iyo. We pray, Lord God, for your word, Panginoon, sa oras na to, na maintindihan po namin, mas mag-grow, mas mag-mature po kami, Panginoon. We pray, Panginoon, na samahan mo po kami sa online service na to, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity na pinagkakalo mo po sa amin lagi, Panginoon. Salamat, Lord, sa plataforma na to upang, Lord, mas may bahagi, mas may extend yung kingdom po ninyo sa mundong to. We pray, Panginoon, na maganap ang kalooban mo, Panginoon, sa gabing ito, O God. We thank you, Lord. We allow your Holy Spirit to be with us, to empower, O God, to touch our hearts, O God. In the name of Jesus, Amen and Amen. Ayan. So, yung share ko po, matatagpuan po sa Numbers chapter 19, verse 2. Bring a red heifer without defect that has never been under a yoke. And para mas maintindihan po natin yung gusto ko pong i-share or yung lesson na matutunan po natin dito, pwede nyo pong basahin yung chapter 19, Book of Numbers. Amen. At pinamagatan ko po itong The Mystery of the Red Heifer. Ito po i-command ng Lord kay Moses and Aaron. Amen. And kailangan po, ang condition po ng red heifer, it must be completely red and wala po siyang defect or blemish, kagaya na lang nabasa natin. And never been yoked, or hindi po siya kailanman nagamit all throughout ng buhay niya. And brought outside the camp. Ito po yung ilan sa condition ng red heifer na hahanapin nila para doon sa purification, sa cleansing na mangyayari sa mga people na nadapuan ng kamatayan. Amen. So ito'y kakaibang utos ng Lord sa kanila Moses and Aaron that time. At ginagamit ang ashes ng red heifer nito para linisan ang naging unclean dahil sa kamatayan. Yun nga po, baliktad po yung parang shocking siya or shocking siya. Nakakagulat siya na pangyayari. Why? Kasi yun nga, yung priest na naglilinis sa mga people na unclean, sila po yung nagiging marumi. And yung mga people na nalilinisan, sila po yung nagiging clean or nagiging malinis. Gets po? Ito'y larawan ni Jesus na naging marumi sa harap ng mundo para tayo'y maging malinis sa harap ng Diyos. So, itong Numbers 19, foreshadowing ng ginawa ng Lord sa cross para sa atin. Inalay niya ang buhay niya para tayo'y magkaroon ng bagong buhay at magkaroon ng direct access sa Panginoon. At ito po'y may tatlo po akong natutunan dito. First is purity comes with a price. Sabi ko nga, yung priest nagiging unclean at yung people nagiging clean. So may presyo ang paglilinis. May kailangang mag-suffer para may maligtas. At kagaya na lang ng ginawa ni Jesus sa cross. Jesus, the perfect one, took our uncleanliness para tayo ay maging malinis. Amen. So, ito po yung cause din ng pagiging disciple at servant ng Diyos. Amen. Yung meron kang puso para sa iba. Yung kaya mong i-lend, yung kamay mo, yung bibig mo, yung time, yung pera mo, or anything na pwede mong i-sacrifice just to obey the Lord. Amen. Gagawin mo. Ayan. So, sabi ko rito, purity and holiness always requires sacrifice. Amen. Kasi dito na magi-start yung i-deny mo yung sarili mo for God para sa divine purpose ng Lord sa'yo, sa divine calling ng Lord sa'yo. Amen. So, willing ba tayo na i-deny yung sarili natin just to fulfill yung calling, yung purpose natin na binigay ng Lord sa atin? Amen. So, God doesn't just want our service. He wants a pure and surrendered heart. Amen. Ang pinakatinitingnan ng Lord sa ating pagsunod sa Kanya ay hindi yung outcome ng pagsunod natin, pero yung puso natin habang sinusunod siya.
So ano ba yung status ng puso natin? Sana yung puso natin is right. Amen. Sana yung puso natin is genuine. Amen. So kagaya sa ministry means kagaya na lang sa ministry. Ministry means being willing to get uncomfortable so others can be healed. Amen. Kagaya na lang yung mga praise. Amen. Grabe yung sacrifice, grabe yung denying of self yun. And same goes with us, na mga servant ng Lord. Amen. May mga taong naghihintay sa atin. And they are just waiting for us na i-approach sila, na ipag-pray sila, na sharean sila ng salita ng Panginoon. Wag na tayong mahiya, wag na tayong matakot, wag na nating i-condemn yung sarili natin sa mga past, and let us do our part, take our part. Amen. 'Di ba? Sa mundong to marami nangyayari. May mga lindol, may mga bagyo, and nare-reveal na ng Lord yung mga kasamaan ng mundo. And it's up to us kung paano natin tignan yung nangyayari. Amen. So, ngayon, dahil nakita mo na hindi na pala maganda yung takbo ng mundo, at dahil Kristiyano ka, may kailangan kang gawin. May kailangan kang isakripisyo. May kailangan kang mas unahin over yourself. Amen. Kaya gaya na lang ng sinabi ni Jesus, di ba? If you want to be my disciple, you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. It takes taking up your cross. Taking up your cross means papasanin mo yung sacrifice, yung pain, yung rejection, yung discouragement, kasi part yan ng pag-obey mo kay Lord. Amen. And so, sabi ko rin dito, minsan mapapagod ka, hindi ka maiintindihan, pero it's not about staying comfortable, it's about loving deeply. Amen. At the end, the Lord sees everything na ginagawa mo sa Kanya. Amen. And yun, sabi ko rin dito, we must not approach God casually, but with reverence, purity, and surrender. Kasi kapag ganun yung perspective natin sa Diyos, mas i-align natin yung heart natin in His heart. Amen. Sabi ko rin dito, it's not about how much you do, but how clean and willing our heart is before Him. Amen. Ayan, so for our second point po, God uses what's fully surrendered. Yung red heifer po never carried a yoke. Hindi po siya nagamit. Amen. It means, amen, yung set apart lang po siya. Hindi nagamit sa ibang bagay, kundi kay Lord lang. At ganun din tayo. Amen. We are citizenship of heaven. At dahil sa mundong to, turista lamang tayo. Amen. Gawin natin yung gusto ng Lord, hindi yung gusto ng flesh natin. Amen. Ganun din tayo. Huwag tayong nakatali sa mundo, sa pride, o sarili nating gusto. Amen. No moment na tinanggap natin si Lord as our Lord and Savior, hindi na po yung sarili mo yung naghahari sa buhay mo, kundi si Lord. Kaya yung will, yung decision mo sa buhay, and everything that you will do must be glorified by Him. Amen. Ayan. So, He can only bring what surrendered. Kaya ano ba yung kailangan din nating i-surrender right now kay Lord? Right at this moment. Yung pride, amen. Yung sin, yung will natin, yung comfort zone natin, na nagko-compromise sa divine calling and purpose ng Lord sa'yo. Yun yung kailangan mong i-surrender. Kapag sinusunog ni Lord ang isang bagay sa buhay mo, it's not punishment, it's purification. Basta sinurrender mo kay Lord, it will turn out na mas maganda at mabuti sa'yo. Kaya yung mga bagay na hindi healthy sa spiritual life natin,
Amen. Na patuloy nating nagiging habit or nagiging routine ay patuloy nating isurrender kay Lord. Huwag na nating gawing lisensya yung grasya ng Panginoon. Let us not abuse the grace of God kasi may hangganan yun. This time, amen, magiging tama na yung puso natin sa paglilingkod. Hindi na tayo basta-basta nagdidesisyon sa buhay natin na hindi natin napag-iisipan kung will ba ito ng Lord. At gagawin na natin yung kalooban niya sa buhay natin. Amen. Let us redeem the time. Kagaya ng mga priests, amen, hindi man madali yung ginagawa nila, pero ginawa pa rin nila para sa Diyos. At ganun din tayo. Mahirap man, hindi man natin nakasanayan yung ginagawa natin pag-preach, pag-win ng mga kaluluwa, pag-invite, paglilingkod sa Diyos sa loob ng place of worship, sa community, sa school, sa family. Let us do our part. Let us preach the gospel. Let us lend our time. Amen. Yung heart natin to listen to them and to lead them closer sa Lord. And lastly, God turned ashes into cleansing. So yung ashes po ng red heifer, minimix po siya sa water. And ito po yung spiritual purification or cleansing po nung mga people na nadapuan ng kamatayan nung time po nila. And ito po yung nagsisimbol ng Holy Spirit. Amen. Ginagamit ni Lord ang ashes ng past mo, ng pain mo, or yung surrender mo para linisin ang iba. Kaya nga, the moment we surrender ourselves to the Lord, nagkaroon ng turning point yung life natin, nagbago yung buhay natin, and na-brought up or nagbunga tayo ng testimony. Amen. So yung testimony mo na binago ka ng Lord, na dating ganto, ganyan, na binago ng Lord, you can share it to others. Amen. Pwede mo itong ma-share sa iba. And this is the best message you can share to everyone. Amen. Kasi ang tadali Bible, kung iisipin mo, amen, yung mga tao kapag nag-share ka ng salita ng Diyos, minsan hindi na sila nakikinig. Why? Kasi ang tadalaman, alam na nila yung about salvation, about free gift of God, about loving the Lord, about God's love to us, about God's sacrifice. Amen. Pero yung buhay mo na binago ng Lord, hindi pa nila alam. Kaya yun yung i-share mo, yun yung ipakita mo. Amen. Naway yung buhay natin maging living testament on how God good is sa buhay natin. At kung gaano si Lord sa buhay natin. Amen. Jesus died outside the camp, katulad ng red heifer. Amen. Jesus' death became our cleansing. Amen. Dahil kay Jesus, dahil sa ginawa ng Lord sa cross, amen, naging accepted tayo kay God the Father. Nagkaroon tayo ng direct access sa Kanya. Amen. So don't waste your ashes. Bakit yung mga past, yung pain, yung journey mo nung dati, amen, or yung journey mo na naglilingkod kay Lord, pwede mo yung gamitin para ibahagi si Lord sa iba. Let God use your story to bring healing and faith to others. Amen. Kaya walang sayang sa ginagawa mo. Amen. Jesus' death became our cleansing. So following Jesus means going or obeying outside the camp. Amen. So yung outside the camp na realize ko or natutunan ko po rito is going beyond your comfort zone. Minsan nagiging comfort zone natin yung place of worship, which is doon tayong lahat nagwo-worship kay Lord, na may mga faith kay Lord. Doon nasasanay tayong sumayaw, kumanta, mag-preach, or manalangin. Pero the real battle is hindi sa loob ng place of worship, but outside the church or the place of worship. Amen. So, mag-share ka pa rin ba ng salita ng Panginoon kahit inconvenient, kahit uncomfortable, kahit mahirap?
Tama. This time, gagawin na natin yung will ng Lord in spite or despite of everything na pwede nating maranasan. Kasi may nangangailangan. Baka isang preach mo lang sa isang lugar na yun, sa school, sa community nyo, sa family mo, pwedeng mabago yung puso nila. 'Di ba? Kaya lagi nating ilagay sa utak natin na yung isang beses na gagawin natin, pwedeng magkaroon ng great impact, ng eternal value. Amen. Sa langit at sa mundong to. Kaya, I hope na maging wake up call to sa atin at maging reminder to sa atin. Amen. Na may pwede kang gawin at may dapat kang gawin para sa Diyos sa mundong to. Hindi lang tayo tinawag para makinig ng salita ng Lord. Amen. We are called, amen, to preach the gospel. Amen. To disciple. Amen. To pray and be available, amen, sa iba para i-lead sila sa Diyos.